Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mid-month na tayo, mid-August 2026. Medyo late na to. Oo, dahil daming ganap ngayong Agosto. Sa dami ng ganap, puro ulan tayo. Kaya hindi tayo masyadong nakapag-reading, pero ilalaban natin to. Aries, kamusta kayo? Hopefully, maging straightforward lang tayo, Aries. Kuha tayo ng ilang guidance. Ano nga asahan nyo ngayong mid-August? Message? Aries energy po. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Aries. Ano nga asahan nila ngayong mid-month? Kumpol. Hindi natin pipigilan. The Nine of Cups. Six of Pentacles. Ten of Cups. Five of Pentacles. Okay. Sige, add pa tayo. So, syempre pa, tayo po ay general message. Just only take what resonate. But dito pa lang, meron ako nakikita na maaaring higit yung bigyan ng focus at attention. At yan ay ang usaping tahanan, pamilya, patawarin sa boses ni Moonchild. Unang sign ko kayo ngayon, umagang-umaga. Time check, 3:00 po. Ayan, ng umaga, madaling araw. Bedroom voice pa tayo, pero ilalaban natin. Live na live rin tayo, natatawa si Moonshot. Sandali ha, kapag unang sign talaga, medyo nag-a-adjust pa tayo. Okay. Yung concern na to guys ha, kung hindi ito connected to one of your family members, ito na yun. Okay, maaaring ito ay konektado sa inyong mga physical home. Maaaring kailanganin lang nung higit na tuon nyo. Especially right now. Ang inyong mga planet ruler ay pumasok na po sa inyong mga 4th house of home and family. Sobrang umaayon. Unang bagsak pa lang ng baraha. Kakailanganin ng higit nyo na TLC. Tender, loving, and care. It could be, sabi ko nga, one of your family members. Kung may mga anak na kayo, possible rin. Dahil tayo ay nasa Leo season, kapag sa Leo season tayo, nagbibigay din ng House of Children kung may mga anak na. Or kung nagkakaroon kayo ng difficulty to conceive, hindi isang medical advisor si Moonshine. Kung ito na yung nilulook forward ng ilan at medyo natatagalan itong mga nakalipas, ganun ba? Maybe kailangan ko din itong mabanggit. If you're longing to have a baby, hindi posible na merong mag-add up sa family. So, syempre pa, this is something, responsibility, sabi nga. Kasi nakikita ko rito, pinapaalalahanan ka that you have to be ready. Of course, you have to be ready, Aries. Physical, mental, emotional, even financial. So, maaaring itong concern na to guys, ay syempre general message tayo again. Maaaring kaakibat, may kaakibat po na pera. Kakailanganin ng pera kasi nakikita ko rito yon. Or connected din naman sa emosyon. Kasi 4th house, si Mars, again, planet ruler nyo si Mars, nasa inyong mga buhay tahanan po. Sobrang umayon dito. 4th house, feminine energy. Could be mother figure, your mother, guardian, parents, okay na at maring kailanganin po ng higit yung attention. So, kung hindi ito napapaangat, maybe sign na to, first off, lalo kung malayo kayo sa isa't isa to connect. Kamustahin sila, especially sa ating mga elderly. Kasi di ba kapag mga magulang natin, guardians, hindi na sila madalas nagsasalita or naipapangat ng boses. So kayo na tong kumonekta, baka nami-miss ka lang nila. Okay, or may kailangan na hindi lang napapangat kasi busy ka. Pwede itong gano'n, si Six of Pentacles po, naka-reverse. Ganun yung energy, guys. So, magtanong, kamustahin, hi and hello. Sige, add pa tayo. Naninimbang pa ang boses ni Moonchild. The Tower, expect the unexpected, guys. Add tayo. Wheel of Fortune, this one is in reverse. Stay flexible, adaptable sa situation. Ano man ang kaharapin nyo or pwedeng ihain ng mundo, umiikot yan ha. Minsan lang talaga, syempre naman, ang buhay ups and downs, highs and lows. Maiwan ko ha, mid-August, especially kung meron kayong bubuin na major
big decision sa inyong buhay. Hindi sa hindi magiging okay, pero kung maari naman, kung kaya pa naman, ipagpaliban muna para mabigyan kayo ng opportunity or mabigyan nyo ng chance yung sarili nyo na pag nilay-nilayan ito. Okay? Yes. Ganito yung energy kasi po para hindi naka-timing yung ibang bagay. Lalo pa, sabi ko nga, kung big decisions to, actions, huwag magmamadali. Kung kailangan nyo munang pag-aralan, pagnilayan mabuti, pahintulutan yun. Aries. Ayan tayo. Queen of Cups. Okay. So, bunot pa tayo isa. 3 of Wands. May ilang delays akong nakikita, guys. Kabagalan na napaka-normal rin naman. Kung feeling nyo hindi umaayon ng mga sitwasyon or kung meron kayong mga nilalakad na ilang dokumento, halimbawa, anything connected, home, family, o mga tito, or in general, physical, mental, emotional, kung may mga challenges kayo dyan, na in a way, nagkakaroon talaga kayo ng pakiramdam na parang ang slow, ang bagal ng sitwasyon, or may ilang difficulty na visible or ramdam nyo ngayon, consult someone professional, okay? Physical, mental, emotional, financial. Kung magiging bukas kayo dyan, kahit sa simpleng pagpapayo, malaking bagay. Lalo kung medyo nagkakaroon kayo ng pagkalabo. Okay, or nalalabuan kayo sa sitwasyon. Get more information, communicate. Ganyan yung energy, alam ko seryoso. Pero, ang kagandahan dito, happy. Kahit na may mga pinagdadaanan ng bawat isa. Or maybe ito yung pinaka-advice. Stay happy, optimistic, since nasa Leo season pa rin tayo. Regardless sa zodiac sign, nag-highlight ngayon ng inyong mga romance sector, your children, kung may anak na, sabi ko nga, have fun, enjoy, or connected sa mga passion nyo, sa mga gusto nyong gawin. Pero take it easy. Okay, I mean, balance is the key. Kasi merong mga kaganapan din na maaring kakailanganin po ng higit niyong focus. So, andito pa rin, ayan, umuulan, no? May mga pagiging productive pa rin na ganapan, busy. So, pinapalahanan ka to pay more attention sa mga kaganapan. Kung kinakailangan or mararapatin, tama ba? Marapatin nyo lang ay gumawa kayo ng schedule or mag-set kayo ng ano yung kailangan yung gawin. Kasi sa dami, baka meron kayong makaligtaan. Or baka meron kayong ma-miss na chance. At dito, sabi ko nga, baka yun nga, yung ilang tao na minsan hindi sila nagsasalita. Pero meron palang gustong ipabatid. Gusto niyo yun, ipabatid. Ganun yung energy, guys. Or merong information, balita na parating sa inyo na inaway na tagalan na or baka hindi napapaangat po. Pwedeng merong revelation na umangat. It could be unexpected, surprise. And I will be honest, it could be positive or not so positive for some of you kasi tayo ay general message. Kasi parang may nagpipigil dito. So, stay flexible pa rin, ha? Adaptable sa situation. Lagi yung tatandaan na wala tayong control sa kung ano man yung pwedeng ipaangat ng universe, ng ibang tao, pero kayo mismo, Aries, meron kayong control kung paano ito panghahawakan. Ang gaan lang naman pagdating sa love and romance, since Venus pumasok na po sa inyong mga 7th house of marriage, partnership, relationship, tapos nagbibigay din ng 5th house, romance yan, love, passion, happiness, as long as masaya ka. Okay? Ano na lang yung iba, yung ibang kaganapan sa life, wala na yun. At the end of the day, baka yun yung pinaka-message, piliin nyo ang maging masaya. Yes. Okay. Or kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso, na hindi kayo nagmamadali ha, kasi sa Aries may tendency, sa dami ng ganap minsan, may makalimutan kayo, tapos magte-take kayo ng action, magiging impulsive or reckless kayo.
sa bawat pagkilos. So, kalma ang bawat galaw nyo ay kailangan na rin pagnilay-nilayan po. Okay. Ganun yung energy, guys. Meron pa ba tayong i-add? Meron akong gustong sabihin na hindi ko Okay. Parang wala pa akong na-mention pagdating sa mga single or single in a relationship. Okay, maganda sa love life, ha? Maring meron ngang baka dito yun mag-apply. Yung sekreto na na-mention ko ba? Kita nyo, alam nyo kulang pa sa kape si Moonshine. Pag una-unang sign, kaya minsan hinuhuli ko kayo eh. Minsan inuuna ko po ang mga Pisces. Pabaliktad. Kasi pag unang sign, sabak agad na si Moonshine na wala pa. Bedroom voice pa. Pero, ano na, alam nyo, kailangan natin i-edit to. Ang dami natin nahahang si Moonshine. Kung sige, single and ready to mingle, I see someone dito, ayun na nga. Maka yung naman, revelation or information na umangat, it could be a secret lover ba to? And this time, maaaring mapaangat siya. Or umami na siya kasi hindi nagiging madali. At nag-iiwan siya ng limita. Or for couples in a relationship, ito yung medyo not so positive or negative, or hindi naman negative, not so positive na lang. Okay? Sa true, wala namang perfect relationship, guys. If ever merong umangat dyan, na parang hindi kayo masatisfy or hindi nakaka-happy, then do some reflection, connect, communicate. Okay, boses ng matiwasay ang papaangatin. Sabi nga nila, maidadaan ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Okay. Or ito yung si Ten of Cups eh, merong mag-rekindle, merong mag-reconcile. Medyo 50-50 guys, yung nakukuha ko, I will be honest. Depende sa situation yung Aries. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaibang bawat isa. Okay, para sa ilan kasi na meron pa rin pagsubok na pinagdadaanan, maaaring ito po ay test lang. Challenges. And of course, it will be up to the both of you kung paano to pangahawakan. Okay? Pero para sa ilan naman na parang may ilang kumbaga, nag-separate na ng ways. Separate ways na. May hinaharap ng iba-ibang buhay. Why I feel for some na maaaring mag-reconnect, reconcile, merong mag-rekindle na love. Ganon yung energy ha. Sana nasusundan nyo si Moonshot. Kayo na bahala dyan. Inutusan. Pag unang sign talaga, medyo naghahang talaga si Moonshot, patawarin ha. Ganon po yung enerhiya na nakukuha natin. Or kung kayo mismo to, kung wala dito ang inyong atensyon sa love life, yung kayo mismo guys, physical, mental, emotional. Actually, meron po tayong darating na eclipse end of this month. Tama ba? Yes, at ito pa yung mag-highlight sa inyong mga 12th house. 12th house is all about healing, guys. Healing, physical, mental, emotional. Kung kailangan nyo magpahilo, magpagaling, pahintulutan yun. So, reversal yung energy natin every time. Kung medyo tight yung schedule nyo ha, mag-set kayo ng, sabi ko nga, nung appointment, hindi. Nung mga plano nyo. Kasi maaaring pwedeng may mga unexpected po surprises na pwedeng umangat. Mid-August tayo guys, na hindi nyo asahan. So, flexibility, adaptability, reversal ng energy sa ilang nabitawan ko. Kung hindi sa inyo mismo, unang-una, could be connected sa inyong home and family. Maaaring kailanganin kayo.
Sa 12th house, hindi kailangan laliman, katakutan, ano pa man. Connected din po kasi yan sa inyong mga physical, mental health, okay? Hindi isang health advisor si Moonchild, pero dyan pumapasok yung ilang hospital facilities, yung pagkoconsult sa someone professional, na na-mention ko kanina, maaaring kailanganin kasi kayo. Kahit ano, kumbaga, sa simpleng assistant, kumbaga, kayo tong higit na magiging bigger person sa situation. Kayo yung hahanapin, kakailanganin. Could be physical, mental, or financial. Okay? So, may mga ganapan sa buhay ngayong mid-August na hanapin kayo ng higit ng mga taong ito sa inyong paligid. Stay flexible. Alam nyo, sabi ko, mabilis lang. Napahaba na naman tayo. Ang daming nais pong iparating ng marahal. Just only take what resonate. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, mid-August ito, 2026, Aries.